Hi everyone! Magandang umaga at gabi sa inyong lahat. Kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon, ako si Lorma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. At sa araw na to, ang topic ko ay Bongbong Marcos, the most inutil and hated president. Tayong lahat ay binigyan ng Panginoon ng karunungan para magbahagi ng katotohanan at maging tagasunod ni Jesus para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo. At ang misyon at aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para itaas ang pangalan ng Holy Spirit na nananahan sa ating katawan, na siyang totoong Diyos na lumalang sa ating mga tao, na siyang gumigising sa atin, na nagbibigay ng buhay, na siyang dapat lang nating sambahin at ibigin ng higit sa lahat para maging anak tayo ng Diyos at maging kapatid ni Jesus na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo, na siyang Diyos na parati nating kasama. At sinabi ni Jesus na hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ang katawan ni Jesus at katawan ng buong sangkatauhan ay templo ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit na nasa katawan ni Jesus, ang siyang Diyos Ama na parating kasama ni Jesus na kanyang ipinakikilala, na hindi tinatanggap ng tao dahil mas inibig nila ang mga bagay dito sa mundo. Si Bongbong Marcos ay siyang itinalaga para maging pangulo na ibinuto ng taong bayan sa atin, ay isinusuka na ng taong bayan sa ngayon dahil ang kanyang pamumuno ay puno ng kasamaan. Mas pinoprotektahan niya ang mga magnanakaw at silang mga kriminal. At bilang pangulo, si Bongbong Marcos ay may sinumpaan na tungkulin sa Diyos na dapat niyang pangalagaan ang inaapi, ipaglaban ang tama laban sa mali, at kalabanin ang kasinungalingan at ipaglaban ang katotohanan. Honestly, ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Diyos at tayong mga tao ay hindi iiral dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ay Diyos at ang Espiritu ng Espiritu Santo ang siyang nagbibigay sa katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang ating kaluluwa ay siyang buhay na tinanggap natin sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo, na siyang tatanggalin ng Holy Spirit sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay. At ang ating kaluluwa ay muling babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. At kung mas inibig mo ang iyong sarili at ang pera, ang kaluluwa mo ay alipin ng demonyong si Satanas. Kagagalitan mo ang Holy Spirit na siyang nananahan sa iyong katawan dahil mas iibigin mo ang pera at ang sarili mo at ang yaman dito sa mundo. Pero darating ang araw, mamamatay si Bongbong Marcos dahil ang Holy Spirit, ang Alpha at Omega, ay ang siyang ipinakikilala ko na siyang Diyos na amang espiritual na inilahad ko dito sa aklat na to. At maging ang pangalan ni Tatay Digong ay naririto sa aklat na to. At para patotoo ay ipakita ko ang pangalan niya. President Rodrigo Duterte. Sa aklat na to, ipinahayag ko na ang Holy Spirit na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang nagbibigay ng buhay sa tao. Hindi ang pera, hindi ang rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol, hindi rin ang pagkain, kundi ang presensya ng Espiritu Santo, ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit lang ang nag-iisang Diyos, na siyang amang spiritual ng ating kaluluwa na dapat lang nating sambahin at ibigin sa ating puso, isipan at kaluluwa na siyang ating Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit, ang siyang gumigising sa ating mga tao.
hindi ang anumang bagay dito sa mundo. At dahil si Bongbong Marcos ay isang inutil na pangulo, tinaraidor niya hindi lang si Tatay Digong at hindi rin lang ang mga tao na nagboto sa kanya para maging pangulo, kundi lalo't higit ay ang Espiritu Santo, ang Diyos, na nananahan sa katawan ng bawat tao dito sa mundo. Ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Holy Spirit, katawan ng mga tao na nagplano ng pagkidnap kay Tatay Digong ay templo rin ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang may pag-aari ng buhay nating mga tao. At alam ng Holy Spirit kung sino ang mga tao na naging tapat sa Kanya, na Kanyang tupa na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na ipinagtatanggol ang katotohanan laban sa kasinungalingan at iniingatan ang mga taong inaapi at pinoprotektahan ang mga taong inaapi. Si Tatay Digong ay ang siyang isang spiritual warrior at hero na inilahad ko dito sa aklat na to. Honestly, naririto rin yung pangalan ng advisor ni Bongbong Marcos, yung Chief Legal Counsel, na si Enrile, Juan Ponce Enrile, na siyang inilahad ko, na siyang beast na naging kaisa ng demonyong si Fidel Valdez Ramos na naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, si Tatay Digong ay napagkaisahan ng mga ulupong, ng mga Illuminati, ng mga oligarko, dahil kinalaban ni Tatay Digong ang lahat ng mga kampo ng kadiliman na galit sa kanya noong siya ay presidente pa. Numerong unong kritiko ni Tatay Digong ay ang mga Roman Catholic leaders, yung mga pare, na pakialamero sa politika. Pero honestly, kung magbabalik tanaw kayo sa nakaraan, sa kasaysayan ng ating bansa, ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay kulto ni Satanas na kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi kinikilala ng mga pare ang Holy Spirit, ang Diyos Ama, ang Holy Father, dahil iniidolo nila ang kanilang sarili na silang amang espiritual at yung kanilang pinakapinuno na demonyo ay yung Papa ng Romano Katoliko. Honestly, ang Holy Spirit lang yung eternal spiritual Father na walang katapusan ang kanyang kaharian. Dahil ang Holy Spirit ang gumigising sa tao at nagbibigay ng buhay sa tao, yung siyang lumalang sa ating mga tao. Yang Papa, yang mga pare, ang buhay ng mga yan ay may limitasyon. Dahil ang may hawak ng buhay nila yung Holy Spirit din. Kaya hindi nyo dapat iduluhin at tawagin na Father ang mga pare at tawaging Holy Father ang Pope sa Roma, dyan sa Vaticano, dahil hindi sila sugo ng Diyos na naging kaisa ni Jesus, kundi sugo sila ng demonyong si Satanas. Mga bula ang propeta sila na kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo, na iniidolo nila ang sarili nila na sila yung amang espiritual, yung Father at Holy Father. Narito na tayo sa huling panahon at bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, dahil templo ng Holy Spirit ang katawan ko, tinawag niya ako para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo. Sa banal na kasulatan na sasaad sa Ephesians chapter 5 verse 11, take no part the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Well, honestly, ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Sa banal na kasulatan ay pinagbabawal ng Diyos ang sumamba sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebolto na inukit sa kahoy sa bato na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Ang Espiritu Santo na ipinahayag ko dito sa aklat na to, ang siyang nag-iisang Holy Father na amang espiritual na lumalang sa ating mga tao na nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi yung mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosa na dinala ng mga Espanyol na nanakop sa ating bansa. At narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Jesus na sa huling panahon kung anong magaganap.
magkakaroon ng giyera sa bawat nasyon, magkakaroon daw ng labanan ng bawat kaharian, magkakaroon ng lindol, mga kalamidad, sakuna, peste at kung ano-ano pa. Well, honestly, pinagdadaanan natin ngayon sa panahon na to. Yung COVID-19, yan yung peste na ng Holy Spirit sa mga tao. Pineste na niya yung mga tao dahil maraming tao ang kumakalaban at lumalapastangan sa Kanya. Ang may hawak ng buhay natin ay ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Siya yung Alpha at Omega, simula at katapusan. Kaya ang buhay nating mga tao dito sa mundo ay may simula at katapusan. Yang mga bagyo, lindol, mga kalamidad, na niyayanig na ng Panginoon ang lupa, ang mundo, ay hindi para wasakin ang mundo at ang tao, kundi para gisingin ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Dahil ang Holy Spirit na nasa ating katawan, ang siyang Diyos na lumalang sa ating mga tao at hindi ang pera, hindi ang rebulto at Diyos-Diyosa na dinala ng mga Espanyol. At bilang isang tinawag ng Banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para magpatotoo patungkol sa Kanya na siya yung Diyos na umiiral, ang mission ko ay hikayatin ng bawat tao na tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Holy Spirit ang katawan nating mga tao. Para malupig yung kasalanan at itong mundo na to na puno ng kasamaan na si Satanas sa demonyo ang naghahari, ay malupig yung kaharian ni Satanas sa demonyo. Dahil kapag ang tao ay nagbalik loob na sa Holy Spirit, itong mundo natin na puno ng kaguluhan, puno ng kasamaan, ay babaguhin na ng Holy Spirit. Maraming mga tao ang masusumpungan nila ang katotohanan at babalik sila sa liwanag. Dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng liwanag. At si Satanas naman, ang espiritu ng kasamaan, espiritu ng kadiliman. Sa panahon natin ngayon, ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos ay nasa panig ng demonyong si Satanas, kung kaya yung ating bansa ay namumuhay sa kadiliman at paghihirap. Yung mga kalamidad na nagaganap ngayon sa ating bansa, yung mga nakikita nyong mga baha sa iba't ibang lugar at lindol, babala na yan ng Holy Spirit na gumising na kayo sa katotohanan at magbalik loob na kayo sa Kanya, sa Holy Spirit. At nang sa gayon, ang ating bansa na siyang sinakop ng mga Espanyol at ng mga Amerikano ay palayain ng Holy Spirit sa kadiliman at sa kapangyarihan ng mga kampo ng kadiliman na silang demonyo na nanakop sa ating bansa. Dahil ang ating bansa, honestly, kung magbabalik kayo sa kasaysayan, sinabi ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may nauna pang kasaysayan. Well, honestly, ang katotohanan, ang ating bansa, ang totoong pangalan ni Maharlika at yan ang lupang hinirang ng Diyos na noong unang panahon ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Marami tayong mga kalapit nasyon sa parte ng Asia, ang pumupunta noon na nakikipagpalit-kalakal at ang tawag noon sa pakikipagpalit-kalakal ay barter. At ng panahong yaon, walang pera, hindi umiira lang pera, kaya barter ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal. Honestly, nauna pa ang mga taga Malaysia, ang mga Hapon, Incheck at mga taga India na pumunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal. Maging ang parte ng mga taga-Persya ay nakarating din sa atin. At nung napadpad ang demonyong si Ferdinand Magellan noong 1521, na siyang may dala ng rebulto ng Santo Niño at nagpalaganap ng relihiyong Romano-Katoliko, ang ating bansa na dating malaya at mapayapa na puno ng kalayaan, pag-ibig, liwanag, at biyaya ng Diyos ay namuhay sa kadiliman. Dahil yung ipinagbabawal ng Diyos na huwag kang sumamba sa rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan,
ay pilit na itinuro ng mga Espanyol na silang nanakop sa ating bansa. Kaya namuhay sa kadiliman ng ating bansa. At sa politika, numero unong pakialamero ang mga pari. Ang mga pari, honestly, ay mga Illuminati at mga oligarko na silang mga nagmamanipula sa politika. Kapag ang isang pangulo ay against sa mga pare, kakalabanin ng pari yan. Pero pag ang isang presidente ay umaayon sa mga pare, magiging uto-uto ang presidente. At yan ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Uto-uto siya ng mga Illuminati, ng mga oligarko na nakapaligid sa kanya. Kaya makikita nyo na yung mga ginagawa ni Bongbong Marcos ay puno ng kasamaan, puno ng kasakiman at pagnanakaw at pera ang laging nasa utak niya. Pero darating ang araw, tulad ng sinabi ko, ang Holy Spirit na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Siya ang makapangyarihan at siya yung maghuhukom sa bawat kaluluwa natin. Hindi ang ICC judges na mga ipokrito na political allies din yan ni Bongbong Marcos. Yung mga nagaganap ngayon sa ating bansa, pinagtatakpan din niya ng mga ICC. Lalo na yung isang attorney ng pangalan ni Cristina Conte. Impacta yon. At yung babae na yon ay bayaran din ni George Soros na siyang financier ng Rappler. Ang ICC at ang human rights connected yan sa Rappler na siyang pinagkatrabahuhan ni Maria Ressa. Si Maria Ressa, numero 1 din isang kritiko ni Tatay Digong. Ang mga pari ay mga kritiko ni Tatay Digong. Ang Lopezes na pinasara ni Tatay Digong yung kanilang ABS-CBN network, kritiko ni Tatay Digong. So yung mga demonyo nagsanipwer sa mga yan. At yung pag-aresto kay Tatay Digong, honestly, kidnapping yon sa mata ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang may pag-aari ng buhay ni Tatay Digong. At ang ICC, honestly, wala silang power over sa Holy Spirit na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay ni Tatay Digong. Sa mata ng Holy Spirit, si Tatay Digong ay matuwid at magiting na Pangulo. Na anghel niya dito sa lupa, na pinagkakaisahan ng mga kampo ng kadiliman. Pero ang may pag-aari ng buhay nitong mga kampo ng kadiliman na kumakalaban kay Tatay Digong ay ang Holy Spirit din. Wala man si Tatay Digong sa mundo na to, tanggap na niya. Dahil sinasabi niya na ready na siyang lumisan sa mundo dahil alam niya na tapos na ang kanyang misyon para sa kanya. Pero ang may hawak ng buhay ni Tatay Digong ay ang Holy Spirit. Sa banal na kasalutan, yung desire na meron ng isang tao na ibinigay ng Panginoon sa kanya, sa Holy Spirit yun ang galing. Nagkaroon si Tatay Digong ng desire sa puso niya na ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na ang ating bansa sa mga nasyon, sa mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol, gawa ng demonyong si Ferdinand Magellan na nagdala ng reliyong Romano-Katoliko. At dahil kay Ferdinand Magellan, ang Judas na hari ng Espanya na si Philip II, sinakop yung ating bansa at ang pangalang Maharlika ay binura ng mga Espanyol at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas. Naisunod sa pangalan ng Judas at demonyong hari ng Espanya na si Philip II, kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ang ating bansa ay siyang lupang hinirang ng Diyos ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang tutulong sa mga tao sa ating bansa para lupigin itong mga bulaang propeta na mga kampo ng kadiliman na kumakalaban at lumalapastangan sa Holy Spirit. Ang mga pare, ang may pag-aari ng buhay nila ay hindi ang sarili nila, kundi ang Holy Spirit. So, kung babawiin na at lulupigin na ng Holy Spirit ang buhay nila, dahil hinuhukuman na sila ng Holy Spirit na sila yung mga kampo ng kadilim at mga demonyo, kung bibigkisin sila, walang sino mang makakapigil sa Holy Spirit.
mamamatay at mamamatay ang tao at lilisan dito sa mundo. Ang mission ko ay magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para itaas na ang nag-iisang Holy Father na amang spiritual na dapat lang kilalanin ng tao sa buong mundo ay ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit na nanasa katawan ni Jesus, na siya ring nananahan sa katawan ko, na siya ring nananahan sa katawan ni Tatay Digong at sa katawan ng buong sangkatauhan. Ang Holy Spirit ang naghuhukom kung sino ang nasa panig niya at kung sino yung mga kampo ng kadiliman na kumakalaban sa kanya. Tulad ng sinabi ko sa inyo, si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma. Ang katawan niya ay templo ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanya, na parati niyang kasama, na hindi nalalaman ng mga ulupong na nagkaisa na lumalapastangan kay Tatay Digong. Hindi si Tatay Digong ang una nilang kinakalaban, kundi ang Holy Spirit na siyang Diyos na parati niyang kasama, na siyang perfect God na nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong at sa buong sangkatauhan. Honestly, hindi pera, hindi rebolto, santo-santo Diyos-Diyosan, hindi ang mga pare, ang totoong nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kundi ang Holy Spirit lang na nananahan sa ating katawan. Yan yung ebanghelyo na gustong ipabatid ni Jesus sa mga tao na hindi tinanggap ng mga tao dahil ang kanilang puso ay naging matigas gawa ng pride. Galit ang Diyos sa pride, pero yan ang minahal ng mga tao. Kaya kung ang tao ay mananatiling mapagmataas at mayabang sa Holy Spirit, pag binawi ng Holy Spirit ang buhay na ipinahiram sa tao, kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Dahil sa kabilang buhay, kapag hinukuman na ang kaluluwa nila, dito sa mundo, kapag hinukuman ang kaluluwa nila, ang kanilang pangalan ay hindi masusulat sa aklat ng buhay, kundi sa aklat ng kamatayan. Gawa ng kasalanan, mahihiwalay sila sa Holy Spirit. At sa pamamagitan ni Jesus, siyang magbubuklod muli sa Holy Spirit, na siyang Diyos na makapangyarihan, ang tao ay muling mabubuhay ang kanilang kaluluwa, dahil magsisisi sila at magbabalik sa Holy Spirit at kikilalanin nila ang Holy Spirit ang kanilang totoong Diyos na amang espiritual na parati nilang kasama. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!